Hello guys! For today's video, isi-share ko sa inyo yung half kilong cornstarch na ginawa kong ubi maha with cheese. Yes po, tama po ang narinig ninyo, half kilo lang po ito pero ang dami nating magagawa. Kaya kung naghahanap ka ng patok na merienda, maliit ang puhunan, masarap at napakadali lang gawin, nako baka para sa iyo ang video na ito. Kaya tara, simulan na natin! Sa kawali, unahin nating ilagay ang half kilong cornstarch, equivalent ng 4 cups sa ating measuring cups. Maglalagay din tayo ng 3 cups na water, 1 cup na kakang gata o unang gata at 2 cups naman na pangalawang gata. Guys, mas okay kung yung ilalagay natin na gata ay yung nabibili sa palengke na kayo na mismo ang magpapakayod at piga dahil fresh ito. Bawat lagay ng mga sangkap, haluin lang natin ito para mag-mix ng maayos. Sunod naman, ilagay natin ang isang lata ng condensed milk. Guys, sa mga oras na ito, patay pa po ang apoy natin, okay? Pag nilagay na natin lahat ng sangkap, saka lang natin bubuksan ng apoy. Simutin lang natin ito para hindi sayang. Isunod naman natin ilagay ang 2 lata ng evap milk. Lahat po ng sangkap at total ng pagkakabili ko sa mga ingredients dito ay ilalagay ko sa description box sa baba ng video natin na ito. Pwede nyo pong i-check after nyo panuorin ang video na ito para magkaroon kayo ng idea kung magkano ang posible natin kitain dito at kung magkano ang puhunan natin. Isunod naman natin ilagay ang 1 lata ng mais. Isinama ko na din pala yung sabaw ng mais dahil dagdag sarap din ito sa ating maha. Mas gusto ko nga pala yung buo kaysa sa durog pero kayo, kung gusto niyo yung cream corn, nasa inyo naman yan. Magtitira lang pala ako ng konti pang toppings mamaya pag naluto ng ating maha, then haluin lang natin ito. Mapapansin nyo, nang haluin natin ito, nagkulay violet dahil sa ubi condensed na nilagay natin. Maglalagay din tayo ng 1½ cup na white sugar dito. Yung sukat na nilagay ko ditong asukal ay sakto lang dito sa half kilong gagawin nating maha. Pag sinobrahan kasi natin ng tamis sa asukal, baka maumay naman tayo. Sa konting tubig nga pala, magtutunaw lang ako nitong violet na food color para mas lalong tumingkad pa ang kulay ng ating maha. Mura lang pagkakabili ko nito sa palengke, 10 pesos lang isang sachet. At ilang beses na natin magagamit, kaya sulit. Ngayon naman, buksan na natin ang kalan para lutuin ito. Ang apoy nga pala natin nasa medium lang. Kasabay ng pagbukas ng apoy, sabayan din natin ang paghahalo para hindi masunog ang ilalim nito. Madali lang mamuo ito kaya kailangan nakabantay tayo sa paghahalo guys. At bago nga tuluyang mamuo itong niluluto ko, maglalagay na ako ng 1 kutsarang margarine. Pwede rin naman yung butter kung ano yung available na meron tayo. Mas okay pala guys yung ilagay natin yung margarine, yung ganitong kaya pa nating haluin para mas madaling matunaw at pantay ang pagkakalagay natin. After 15 minutes, bumibigat na ang pagkakahalo ko nito at medyo nakakangawit na sa kamay guys. Ito na ang sign na luto na itong maha natin at pwede na nating patayin ng apoy at ilagay sa mga lalagyan natin. Grabe guys, ang bango. Umaamoy talaga sa buong bahay namin. Nakakataka. Kung mapapansin nyo nga pala guys, yung 2 kong lalagyan dito ng maha ay pinahiran ko ng margarine. At yung 2 tab naman ay hindi ko nilagyan ng margarine. Wala lang, gusto ko lang. Nga pala, yung tab na to ay sukat nito 250 ml. Nga pala guys, share ko lang din sa inyo na pag tayo nagluto ng maha at pagkaluto agad nito ay ilalagay natin agad sa ating mga lalagyan. Para yung ibabaw nito, gamit yung sandok, mapakinis pa natin habang mainit pa ang ating maha. Kasi guys, pag nilagay natin ito at pinatagal pa natin sa ating mga kawali, nako, magbubukol-bukol yung ibabaw nito at hindi na natin mapapakinis yung ating maha sa ibabaw at hindi siya magandang tingnan. Ayan, makinis na. Ngayon naman ay ilalagay ko na yung tinira ko kaninang mais. Nga pala guys, nakadepende sa inyo kung ano yung gusto nyong toppings na ilalagay nyo sa mga maha nyo. So ako mamaya, magdadagdag pa ako dito ng cheese para mas masarap. Siya nga pala guys, ang dami pang natirang maha sa kawali. Mga 1 tab pa sana ng 250 ml. Kaso nag-crave naman agad si Habi kaya pinakain ko na. Bago nga matapos ang video ko na ito, i-share ko na din sa inyo kung magkano naging puhunan ko dito.
So lahat po ng sangkap, mga ingredients na ginamit ko dito ay naka 350 pesos ang naging puhunan ko. Ngayon naman kung ibebenta ko ito, yung malaki na pinaglagyan ko na stainless, ang bentahan ko po niyan ay 350 pesos. Dito naman sa tab guys, ang bentahan ko naman yan, 250 ml, ay 70 pesos lang ang isa. At itong nasa babasagin, pwede kong ibenta yan ng 120 pesos. Sa costing ko guys, kung pambenta ko lahat ito, kikita ako ng 680 pesos, kasama na yung natira kanina sa kawali na isang tab. Kaya kung 350 ang puhunan ko, ibawas ko sa 680 ay 330 ang naging tubo ko. Hindi na masama, di ba? Half kilo lang naman ang niluto ko. Kaya kung mas marami ang gagawin ninyo, tsak na mas malaki din ang kikitain natin. At sa 330 naman na naging tubo ko, kung ibabawas ko yung ginamit ko sa gas, saglit lang naman ako nagluto at sa dalawang tab na pinaglagyan ko nitong maha, sabihin na natin 30 pesos, kikita pa din ako ng 300 pesos. Aba, hindi na masama, di ba? So, ayan, tikiman time na tayo. Ito ang pinakahihintay ko pag ako nagluluto, ang tikiman. Kaya guys, try nyo na to. Napakadali lang gawin. Mas gusto ko yung ganito, nakakaluto lang. Nagme-melt siya sa bibig. Ang creamy, sarap. Naku grabe. guys, alam ko natatakam ko na din kayo kaya sige na gumawa na rin kayo, hindi kayo magsisisi, Sa mga bago po nating followers dito, thank you guys. Marami pa tayong i-share dito ng mga recipe na pwede po nating pagkakitaan gamit lang ang maliit na puhunan. Hanggang dito na lang guys, mukhang mapaparami ang kain ko nito.